Chloe, huwag kang matakot. Ilalabas na kita dito ngayon din. Ethan, iligtas mo ang ating baby. Ngayon. Ethan, iligtas mo naman ako. Parang mamamatay na ako. Chloe, malubha ang sugat ni Monica. Ngayon, kailangan ko muna siyang dalhin sa ligtas na lugar. Pangako ko, babalikan kita agad. Huwag kang matakot, ha? Hindi. Hindi. Ethan. Hindi. Huwag kang umalis. Ethan. Kahit ano pa ang mangyari, siya pa rin ang una mong pipiliin. Hindi mo ako Kailanman. pinahalagahan. Paraan. Dadaan ako. Delikado. Malakas ang pagdurugo niya dahil sa miscarriage. Dalhin niyo siya sa ER. Ethan. Chloe. Chloe. Binibining go, pagbati, 1 buwan at mahigit ka ng buntis. Buntis, kaya ako. Nabuhay muli. Balik 1 buwan ang nakalipas. Maayos lang ang kalagayan ng sanggol. Kaya ako. Kailangan mo lang. Bumalik ako sa nakaraan ng 1 buwan. Binibining go. Okay, salamat, doktor. Hindi ko inakala na ibibigay sa akin ng tadhana ng pangalawang pagkakataong tulad nito. Ethan Hayes, Monica Lee, hindi ko hahayaang makalusot kayong dalawa. Tungkol naman sa sanggol. Hoy, Chloe. Ngayon, gusto mo bang pumunta sa birthday party ko? Noong nakaraan, ginawan ako ng kwento ni Monica. Kumalat siya ng chismis na siya raw ang kabit. Kaya nagkaroon ng malamig na digmaan sa pagitan namin ni Ethan. Tapos, sa birthday party niya ngayon, pinagtripan niya ako at muntik na mawala ang sanggol ko dahil doon. CJ, ipadala mo sa akin ang address. Pupunta ako dyan. Sa pagkakataong ito, may espesyal akong regalo na naghihintay sa inyong dalawa. Sinabi ni Chloe na malapit na siyang dumating. Nagpadalos-dalos si Chloe kahapon. Maling-mali ang akusasyon niya sa'yo. Nandito ako para humingi ng paumanhin para sa kanya. Naiintindihan ko. Araw-araw siyang gumagawa ng eksena sa kumpanya. Tinatawag akong ang kabit. Pero ginagawa lang niya yan. Dahil mahal ka niya, paano ko siya masisisi? Sobra ko siyang pinalaki. Papagsisihan niya ang ginawa niya. Sisiguraduhin kong hindi na niya. Muling sasaktan ka. Ethan. 3 taon na ang nakalipas. Kung hindi dahil sa pagdodroga sa iyo ni Chloe. Magkasama na sana tayo ngayon, di ba? Monica, ako. Sa liwanag ng araw, sinusubukan mong akitin ang isang may asawa. Naglalaro kayo ng apoy. Sa liwanag pa ng araw, nagtatangkang umakit ng may asawang lalaki. Talagang naglalaro kayo ng apoy. Chloe, nawawala na ba ang isip mo? Ilapag mo ang chainsaw na yan ngayon din. Hindi ba't dito mo ako inimbita para ipagdiwang ang kaarawan ni Monica? Bakit ka nagpanik? Natatakot ka ba na baka patayin ko talaga siya? Chloe. Paano mo nasabi ang napakasamang bagay na yan? Relax. Wala ako rito para sirain ang masayang munting tahanan ninyo. Narito ako para pag-isahin kayong dalawang magkasintahan. Chloe, ano ba talaga ang gusto mo? Ako. Narito ako para bigyan ka ng regalo.
Kung ayaw mong maranasan, isang eksena mula sa Saw. Permahan mo ito. Ethan, gusto kong maghiwalay tayo. Ano ang sinabi mo? Alas 10, sa isang araw pa, sa tanggapan ng sibil na ugnayan. Sino ang mag-aakalang ang pagiging baliw ay ganito pala kasaya? Mas masaya ito, kaysa sa tahimik na nagdurusa. Hello. Leo, maghihiwalay na kami. Sunduin mo ako. Hello. Anong ginagawa mo rito? Sumama ka sa akin pauwi. Ethan, ano ba? Nababaliw ka na? Bitawan mo. Bitawan mo Alfred. ako. Chlo, nawawala na ba sa isip mo? Nawawala na nga. Seryoso. Pwede kang makipagkita sa ibang babae, pero ang isang malakas at independenteng babaeng tulad ko, hindi pwedeng humanap ng ilang kaibigang lalaki para makipag-hangout. Ikaw. Road. Chlo, tumigil ka sa paggulo. Hindi pa huli ang humingi ng paumanhin. Sino ang gumugulo? Hayaan mong linawin ko ito. Magdi-divorce na tayo bukas. Kahit magpakalasing ako, ng 7 beses ngayong gabi, wala kang pakialam. Ikaw. Chloe. Ginoong Hayes, ang panghahara sa isang babae ay hindi magandang asal para sa isang ginoo. Ang nagyayari sa pagitan ko at ng aking asawa ay walang kinalaman sa'yo. Umalis ka na rito. Ethan, sinabi ko na sa'yo, ilang beses ko pa bang kailangang ulitin? Tapos na tayo. Bingi ka ba o ano? Sigurado ka bang? Gusto mong iwan ako? Ethan, kung buntis ako, hihiwalayan mo ba si Monica? Para sa ating anak, Chlo, wala talagang anuman sa pagitan namin ni Monica. Huwag kang masyadong madalas magselos. wala. Wala, pinili mo siya, kaysa sa akin. Wala, nakadikit ka pa rin, sa kanya buong araw, at wala ang tawag mo doon. Chlo, Ethan, wala na akong ibang sasabihin sa'yo. Alas 10 bukas. Sa tanggapan ng sibil na ugnayan. Napakatanga ko. Naisipin na may maaasahan pa ako sa'yo. Anyway, Chlo, Alfred. Alfred. Chlo, huwag mong pagsisihan ito. Sebastian, salamat sa ngayon. Chloe, sa pagitan natin, hindi mo kailangang maging formal. Sa totoo lang. Matagal ko nang hinihintay na makipaghiwalay ka. Ikaw, Chloe, gusto kita. Mula ngayon, papayag ka bang ako ang mag-alaga sa'yo? Sebastian, nagbibiro ka lang, di ba? Chloe, seryoso ako. Noong unang beses, kitang makita, nahulog na ako sa'yo. Pero noong mga panahong iyon, kailangan kong mag-aral sa ibang bansa, kaya wala akong magawa kundi umalis. Nang ako'y bumalik, ikaw ay may asawa na. Kung maaari, gusto kitang makasama habang buhay. Sebastian. Ako. Buntis ako. Tingnan mo, Ethan Hayes, Wala siyang alam. huwag kang mag-alala. Chloe, kung payag ka, aalagaan ko ang kanyang anak, na parang akin. Pasensya na, Sebastian. Sa ngayon, gusto ko lang mag-enjoy sa buhay. Hindi ako naghahanap ng relasyon. Ayos lang. Chloe, maghihintay ako para sa'yo. Gumagabi na, at lumalamig, dapat pumasok ka na, at magpahinga.
CJ, Chloe, ang tagal kong naghintay para makipaghiwalay ka. Ngayon, hindi na kita pakakawalan. Anong ginagawa mo dito? Pumunta ako para tingnan kayo ni Chloe. Hindi umuwi si Chloe. Mukhang seryoso si Chloe ngayong pagkakataon. Talaga bang makikipaghiwalay ka sa kanya? Impossible. 3 taon na kaming kasal ni Chloe. Sa loob ng 3 taong ito, sinubukan niya ang lahat para iligtas ang aming pagsasama. Hindi niya ako kailanman hihiwalayan. Isang oras, pinakamatagal, babalik siya sa loob ng oras. Ethan, umaga na. Sa tingin ko hindi na. Uuwi si Chloe. Chloe, nagdesisyon ka na ring umuwi. Alam mo bang naghintay ako para sa'yo? Chloe, nagdesisyon ka palang bumalik. Sir, nag-away ba kayo ni Ginang Hayes? Kahapon, si Ginang Hayes ay inilipat na lahat ang kanyang mga gamit. Sabi niya, mula ngayon, hindi na siya babalik. ang aming mga larawan sa kasal. Gusto kong ilagay ang mga ito sa pinakamatingkad na lugar. Gusto kong malaman ng buong mundo na ikinasal na tayo. CJ, ilagay natin ang ating mga larawan sa kasal sa buong bahay. Kinuhanan din niya ang mga larawan sa kasal. Sir, buntis si Ginang Hayes. Hindi maganda ang kalagayan ng kanyang kalusugan, at patuloy pa rin siyang umiinom ng gamot. Pakiusap, huwag masyadong maging mahigpit sa kanya. Dalhin mo siya agad pa uwi. Ano ang sinabi mo? Sir, si Ginang Hayes, Ethan. Nagpuyat ako buong gabi, at bumalik na naman ang dati kong problema. Masakit na masakit ang dibdib ko. Dadalhin kita sa ospital ngayon. Hindi ko inasahan na si Chloe ay talagang buntis. Talagang hindi ko dapat hayaang makaapekto ang bagay na ito sa paghihiwalay nila. Ethan, narinig ko kay Ginang Hayes na ikaw at si Chloe ay nagtatangka na magkaanak kamakailan. Kaya kung maghihiwalay kayo, pero buntis siya, ano ang plano mong gawin? Hindi kami maghihiwalay. Pero paano kung buntis siya? Sabi ng doktor, hindi maganda ang kanyang kalusugan. Hindi ito angko para sa pagbubuntis. Kung siya ay mabuntis, kailangan muna nating ipalaglag ito. Maghintay hanggang sa bumuti ang kanyang kalusugan, saka tayo magdedesisyon. Nag-ingat tayo. Hindi siya mabubuntis. Ha, ganun ba? Kamakailan si Chloe ay patuloy na naghihinala sa relasyon ko kay Monica. Pagkatapos ng ilang panahon, kapag mas maayos na ang kanyang kalusugan, marahil tayo ay pwedeng magkaanak. Kapag may anak, dapat mas maging panatag siya. Pero paano kung buntis siya? Ipalaglag. Ethan Hayes, simulat sa pool. Si Monica Lee lang ang minahal mo. Ni minsan, ay hindi mo ako minahal. At ang anak natin, walang halaga sa'yo. Chloe, Sebastian, pasensya na. Naisinama kita ngayon. ayos lang. May isa pang resulta. Kukunin ko. Hintayin mo ako dito. CJ. Sa loob lang ng 2 oras, ihiwalay na tayo. Sobrang sapat na yan. Walang paraan na ibibigay ko sa kanya ang pagkakataon. Nasaktan ang anak natin. Chloe, anong ginagawa mo dito? Buntis ka. Patayin mo yan.
Panaginip mo yan. Hindi ka naman tunay na lalaki. Paano ako mabubuntis? Ito lang ay taunang check-up ko. Gabi na. Kailangan ko nang umalis. Flo, Umalis ka sa daan. Ngayon, Ethan, may appointment pa tayo. Flo. Nandito ka para magpa-check up, di ba? Sasamahan kita. Ethan Hayes, kung magpapatuloy ka sa ganyan, nakakaawa ka na lang. Inaasahan kong matapos ito ng maaga para siguradong hindi ako mahawa sa mga kakaibang sakit mo at magkaroon ng ikalawang pagkakataon sa pag-ibig. Flo, huwag kang magmalabis. Ha, ako ang nagmamalabis? Kaya ko pang higitan yan. Gusto mong makita? Dito, ngayon din. Dito mismo. Magpapakita ako ng live kung paano ako nagwawala. At papatayin kita at ang kabit mo. Umalis ka. Sige. Ethan, Hintayin mo ako. Phew, hindi niya nalaman. Pasyente Chloe Go, pumunta po sa OBGYN. Silid 2 o 3. Pasyente Chloe Go, pumunta po kayo sa departamento ng OBGYN para sa inyong appointment sa room 203. Ethan, masama pa rin ang pakiramdam ko. Kaya ito ay check up lang. Hindi dahil buntis ka. buntis ako. Nandito na ako. Nandito na ako. Hello, ako si Chloe. Tuloy po kayo. Sabi ko na sa'yo, hindi ako buntis. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Ethan Hayes, hindi ka lang incompetent. Nawawala ka na sa isip mo. Iminumungkahi ko na. Pumunta ka na lang diretso sa safety ward. At magpatingin. Pupunta na ako para sa check-up ko. Magkita na lang tayo sa tanggapan ng sibil na ugnayan. Tara na. Muntik na iyon. Pero yung isang Chloe, nagkataon lang ba iyon o? Ako ang nag-ayos niyan. Sebastian, Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ko pahihirapan kahit sino sa'yo. Naghihintay ang doktor sa consultation room. Magpatingin ka muna. Kaninang hapon. Nagmamadali ka bang magdiborsyo? Tayo na. Magmadali. pirma, tatak at tapos na. Pagkatapos ngayon, kahit na malaman niya, nabuntis ako, hindi na siya makakialam. Malaya na ako sa kanya. Ano, kailangan nating maghintay ng 30 araw para makadiborsyo. Impossible. Magpakasal ka sa ilang segundo, pero ang diborsyo ay 30 araw. Ito ay, sobrang baliw. Buwisit, nakalimutan ko talaga, tungkol sa panahon ng pagpapalamig sa diborsyo. Sa 30 araw na ito, kailangan kong maging alerto sa bawat segundo. Hindi ko siya pwedeng bigyan ng kahit isang pagkakataon na mahawakan ang aking anak. Plano mo ito. Ha? Nasa social media ka araw-araw. Imposibleng hindi mo alam tungkol sa panahon ng pagpapalamig. Alam mo ang lahat tungkol dito. Talagang pinlano mo ito. Ayaw mong makipaghiwalay sa akin. Sinusubukan mo lang akong atensyonan. Nagpapahirap ka makuha. May erotomania ka, hindi ba? Bitawan mo ako. Hindi. Flo, huwag kang ganyan. Mamayang gabi. Hello. CJ. Naiintindihan ko. Gusto ni nanay na pareho tayo na maghapunan sa lumang mansyon ng pamilya mamayang gabi. Ang lumang mansyon. Isang inahing walang silbi na hindi makapag-itlog, hindi man lang makapagwalis ng maayos. Nanay, subukan mo nga ito. Masyadong maalat, ulitin mo. Bumalik para maghapunan. Kailan pa naging ganoon kabait ang mga iyon? Sa lahat ng mga taong ito, sa bawat pagkakataon, na tinawag nila ako para kumain, nakaisip sila ng mga bagong paraan para pahirapan ako. O hingan ako ng pera. Ngayong pagkakataon, Malamang gusto lang nila akong pahirapan ulit. Noon, para kay Ethan, tiisin ko ang kahihiyan. Pero ngayon, hindi ko talaga ibibigay sa kanila ang isa pang pagkakataon. Nasaktan ako ulit. Sige nga, kailangan kong umuwi muna.
Kailangan kong maghanda ng maliit na sorpresa para sa kanila. CJ, Panahon na para lumaban. matapang kang magsalita pero mabait ka naman. Flo, oh, nakita mo? Pinlano mo nga ito, hindi ka talaga makikipaghiwalay sa akin. Hala. So, plano mo, nalulubusin ang pagnanakaw sa pamilya Hayes. How? So, kasabuat na ako? Paano kung... Gawin nating mas malaki pa. Mag-aayos ako ng dagdag na tauhan. Hoy, Tigilan mo na ang mga mababang kalidad na palabas sa jeep. Pupunta lang ako para sa hapunan. hapunan? Aalis na ako. Ang pamilya Hayes ay magkakaroon ng tunay na sorpresa ngayong gabi. Ginagawa mo ito? Bilang sorpresa para kay nanay. Seryoso ka talaga? Oh, di ba? Talagang, Nagpapahirap makuha. Tara na. Nanay, bakit mo inimbitahan ulit dito? Ang malas na yon. Hindi ba sabi mo gusto mo ng isda? Nag-day off ang tagaluto. Ipapaluto ko sa kanya para sa iyo. May katulong na handa na. Sayang naman kung hindi gagamitin. Nanay, ikaw ang pinakamagaling. Sige, papiliin ko siya ng bawat buto para sa akin. Kapag may nakaligtaan siya, may dahilan ako para isaksak sa kanya ang bawat isa. Mabuti. Pagdating ng oras, tutulungan kitang isaksak yon. Nandito na kami. Pasok. papasok na. Chloe, nandito ka na. Namiss kita ng sobra. Hindi pa handa ang hapunan. Bakit hindi ka magpahinga? Chloe, samahan mo ako sandali. Siyempre, CJ, akyat na ako sa itaas para magtrabaho. Wala ang katulong. Ikaw, magluto ka ng isda para sa akin. Tanggalin mo bawat buto. Gawin mo habang buhay pa. Kung gagawin mo pagpatay na, papatayin kita. CJ, sige nga, tatanggalan ko ng buto ang isdang ito. Ngayon na. Bakit kakaiba ang batang iyon? Siguro imahinasyon ko lang. Natanggalan na ng buto ang isda. Nanay, sinira ni Chloe ang kusina. Chloe, nababaliw ka na ba? Nababaliw, ito ay mata sa mata. Ang lakas ng loob mong manakit sa nanay ko. Sasaktan ko kayong dalawa. Ay. Lumuhad ka. Kayo ang magpupulot ng nasa sahig. Ang mga balat ng sunflower seed. Pulutin ninyo bawat isa. Ano ang nangyayari dito? Anong ginagawa mo? Ethan. Sigurado ka na gusto mong magsumbong kay Ethan na inaapi kita? Mag-isip ka muna ng 2 beses. Kapag tumakbo ka sa kanya at tinanong niya kung bakit, sasabihin ko kay Ethan kung ano talaga ang ginagawa ninyong dalawa. Gusto mong malaman? Kung malaman ni Ethan na ang mga gumagasta ng parang tubig ay kayong dalawa pala, ano sa palagay mo ang gagawin niya? Anong ginagawa mo? Ethan, ang babaeng ito ay Nanga. Nagbibiro lang kami. Biro. Inaasahan mong maniniwala ako na biro lang ito. Oo, biro lang. Totoo. Sinusubukan kong magluto para sa iyo, pero aksidente kong sinabog ang kusina. Sa lahat ng mga taong ito, dahil umiibig ako kay Ethan, tiis ako sa lahat ng pang-aabuso nila. Ngayong tapos na ako sa kanya, mas maganda na ang buhay. Ang matatalino ay umiiwas sa pag-ibig. Tungkol sa kasal na ito, didediborsyo ko siya, tapos. Ano ng problema sa tingin mo? Ethan, kung may sakit ka, magpagamot ka. Hindi ako ang lunas mo. Tigilan mo ang pagtitig sa akin. Flo, ikaw at ang nanay ko ba ay may itinatago sa akin? Ano ang gusto mo? Gusto mong makipag-away sa akin?
Chloe. Hindi ka buntis, di ba? Nahihilo ako sa umaga. Ethan, sinabi ko sa'yo kaninang umaga. Nagpatingin ka ba sa doktor? Hindi ka pumunta, ano? Makakita ka ng nagsusuka. Buntis na agad ang iniisip mo. Hindi ko alam. Ilan beses ka na ba nabuntis? Tingnan ko nga. Tiyan ba ito ng beer? O may inaasahan ka? Chloe. Ano ba ang gusto mo? Ginoong Hayes. Ikaw ba ay nahihiya na? Ethan. Magdi-divorce na tayo. Huwag kang makialam kung malaman ng aking bagong asawa. Hindi maganda ang kahihinatnan. Nagpapanggap na naman siya. Hayaan mo na. Basta hindi niya ako i-divorce. Nagpapahirap makuha. Okay lang sa akin yon. Bastos. Agad naman napatol. Eto. Gago. Magmaneho ka. Ethan, tungkol sa ipinasilap mo sa akin, nakuha ko na ang impormasyon. CJ. Sa lahat ng mga taong ito, ang nanay mo at kapatid mo ay laging inaapi si Chloe. Madalas na binubugbog si Chloe. Madalas siyang hindi nakakakain ng sapat. Nakakalungkot talaga. Alam mo, sa bahay, ang pang-aapi sa kanya ay isang bagay. Pero kahit sa mga formal na okasyon tulad ng handaan, hindi sila tumitigil. At yung card mo, ay hindi kailanman napunta kay Chloe. Laging nasa nanay mo. Pero tungkol sa kanya, sa lahat ng mga taong ito, wala siyang kailanman naging mahigit sa 15,000 piso sa kanya. Sa nakaraang 3 taon, ang isang gumagastos ng malaki ay hindi kailanman siya. Palagi kong sinasabi sa'yo, hindi lang dapat maging may bahay ang mga babae kapag iniwan ka na ng lalaki. Ang pera lang ang kasama na hindi ka iiwan. Heto. Ito ang magiging opisina mo. Ang Go Group. Huwag kang mag-alala, Leo. Kahit na 3 taon akong nawala, kaya ko pa rin, makakabalik pa rin ako sa mundo ng disenyo. Tama. Well, may meeting ako na dapat puntahan. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako kahit kailan. CJ. Sa lahat ng mga taon, para lang, maglaan ng sarili, sa pag-aalaga kay Ethan Hayes, isinuko ko ang lahat. Ngayong sumuko na ako kay Ethan Hayes, maibabalik ko ang lahat. Nakikita mo, para sa mga babae, mas mabuti palaging nakatuon sa iyong karera. Mula ngayon, magiging isang walang emosyon, makina na nakatuon sa karera. Huwag kang mag-alala, anak, nanay, ang magpapamulat sa'yo ng pagmamalaki. Ang kliyenteng ito ay tungkol sa eksklusibo at ganap na pribadong pag-customize. Ang deposito na 30 milyon ay nailipat na sa account. Si Ginoong Go ang personal na humawak nito. Pinapasabi sa akin ni Ginoong Go na ikaw mismo ang hiniling ng kliyente para humawak ng disenyo. CJ, naiintindihan ko. Sebastian, ikaw pala ang pangunahing kliyente. Oo, Chloe, narinig kong bumalik ka na sa trabaho, kaya dumaan ako para tingnan ka. Inaasam-asam ko na ang araw na maisuot ko ang mga damit na idinisenyo mo para sa akin. Sebastian, Chloe, okay lang. Alam kong ayaw mong mag-date ngayon. Dumalaw ako para makita ka. Dahil lang, gusto ko ang mga disenyo mo. Mag-focus ka lang sa pagdidisenyo kung hindi maganda. Ikakancel ako ang order. huwag kang mag-alala. Ako ay isang kilalang henyo. Sa mundo ng disenyo, wala pang nagsasabing masama ang mga disenyo ko. Sebastian, tumayo ka ng tuwid para masukat kita. Palagi kong inisip na madali lang ang buhay ni Chloe sa 3 taon niyang pamumuhay kasama ko. Pero sa huli, Sa lahat ng mga taong ito, ang nanay at kapatid mo ay nambubuli kay Chloe. Madalas bugbugin si Chloe at madalas magutom. Napakalungkot naman. Ethan, hintayin mo ako. Bagalan mo. kailangan kong sabihin sa kanya na kapag kasama ako, walang sinuman ang muling mambubuli sa kanya. Hindi na niya kailangang magpakahirap pa. Chloe, ano ang ginagawa ninyong dalawa? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo rito? Hindi ba ako nagpaliwanag ng malinaw? Ang isang dissenting ex, dapat lang namamatay na. Umalis ka. Ngayon din. Chloe. Alam ko ang lahat ng nangyari. Anong alam mo?
Alam ko kung paano trinato ng nanay ko, sa'yo sa lahat ng mga taong iyon, at alam ko kung gaano ka naghirap. Chloe, tingin mo, aminado ako, may mga bagay na nagpabaya sa'yo. Kaya nga hanggang nagpa-divorce ka, para lang mapansin mo ako. Chloe, Sa tingin mo, hiniwalayan kita para pansinin mo ako. masama ang trato ng pamilya ko sa'yo. Normal lang na gusto mo akong bawiin. Sa'yo, Ang lakas ng loob mo, ah. Sino ang nagpaisip sa'yo na hiniwalayan kita para bawiin ka? Ethan, nababaliw ka ba? Hayaan mong linawin ko ito isang huling beses. Ayaw na kita. Tapos, Chloe, alam kong noong kolehiyo, may gusto ka na kay Sebastian. Ngayon, si Sebastian, ilang araw pa lang bumalik, hiniwalayan mo na si Ethan. Huwag mong sabihin na sinusubukan mong makipagbalikan kay Sebastian at magsimula ulit. Sebastian, Sebastian, Ethan, tumigil ka. Tama na yan. Ethan, Chloe, tumigil ka. Hindi pa nga kayo, nagdi-divorce ni Ethan. Pinagtatanggol mo si Sebastian ng ganun. Sobra na yan. Ah, sige, magdrama ka. Para makapag-divorce ka na. tama na. lumabas ka. Chloe, Chloe, Ayoko nang nandito ka. halika rito. Doktor, nauntog lang ng kaunti si Chloe. Bakit mo pa siya dinala rito? Sa Ogden? Buntis siya. Kumusta ang pasyente? Mga gasgas lang. Magiging okay siya sa ointment. Pero espesyal ang kanyang sitwasyon. Kailangan niyang manatili sa ospital para maobserbahan ng isang araw. Kukuha ako ng gamot. Sige. Espesyal na sitwasyon, ha? Bakit sinabi ng doktor na may espesyal kang sitwasyon? Ako ay isang siraulo. Kaya espesyal ang sitwasyon ko. Jules, ano naman yon? Huwag mong sabihing akala mo, buntis ako. Relax. Kahit nabuntis ako, agad-agad kong itatapon yon. Hindi kita gagambalain. Chloe, Tumigil ka sa pagbanggit ng pangalan ko. Nakakadiri. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Sinaktan mo ako ngayon, hindi pa kita napapatawad. Umalis ka na rito. Ngayon na. Ayokong makita ang mukha mo muli. Huwag mong istorbohin ang pahinga ko. Ethan, nakikita mo ang sitwasyon. Sinabi ng doktor, kailangan ni Chloe ng maayos na pahinga. Sa pagsama mo, hindi siya makakapahinga ng maayos. Dapat kang umalis. Ako ang bahala sa kanya. Eksakto, Ethan. Kailangan pa ring manatili ni Chloe sa ospital. Umuwi muna tayo. Pwede tayong bumalik mamayang gabi. CJ, bibisitahin kita mamayang gabi. Sebastian, umalis na tayo kaagad. Sige. Sa wakas, nailabas na natin si Ethan. Pero mukhang ayaw ni Chloe na malaman ni Ethan tungkol sa pagbubuntis. Hindi, may kakaiba sa ekspresyon ni Chloe. Tiyak na may itinatago siya sa akin. Ethan, Ang papeles para sa pag-alis. Nasikaso ko na para sa inyo, pero para sa kanya, mahigit 2 buwan pa lang siya. Hindi pa gaanong matatag ang fetus. Tandaan, pagkatapos mong umuwi, dapat kang umiwas sa anumang pagbubuntong o pagkahulog, okay? Bumalik ka na agad. Nasaan si Monica? Buntis ka. Mali ang narinig mo. Sinabi ng doktor na hindi maganda ang kalagayan ko. Hindi ito masyadong matatag. Hindi mo aminin, di ba? Ako mismo ang maghahatid sa'yo para sa prenatal checkup. Ethan. Tama, buntis ako. Ano ang sinabi mo? Pero hindi sa'yo ang bata.
Pwede kang kumain ng kahit ano. Pero mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Mag-isip ka muna ng mabuti bago ka magsalita. Tama, talagang hindi sa'yo ang bata. Sa akin ang bata. Akin ang bata. Sebastian, Kaya pala, ang kakaiba ng ugali mo nitong mga nakaraang araw. Laging gusto mong makipaghiwalay sa akin. Kaya dahil sa kanya pala. Chulo, ang kapal ng mukha mo. Nagtataksil ka sa akin. Ethan. Nagkaroon ka ng kalaguyo. Nagkaroon ako ng fling. Patas lang. Kapag tapos na ang panahon ng pagpapalamig sa diborsyo, maghihiwalay na tayo. Huwag kang mag-alala, pagdating ng panahon, sasabihin ko sa lahat, na ang batang ito ay nabuo pagkatapos ng ating diborsyo. Hindi nito masisira ang reputasyon mo. Huwag kang kabahan. Relax ka lang. Eksakto, Chloe. Alam mo, ang pagiging masaya ang pinakamahalaga. Tungkol naman sa sombrero. Masasanay ka rin. Ikaw, Akala ko kapag si Ethan ay nalaman na buntis si Chloe at nagharap sila, madidiskubre niya ang recording. Pero hindi pwede. Hindi pwedeng. Talagang gusto niyang makipaghiwalay kay Ethan, di ba? Kayong dalawa. Ethan, hintayin mo ako. Nakalaya na rin ako sa kanya. Sebastian, salamat sa pagsasanggalang mo sa akin kanina. Kung hindi, nagkagulo na sana. Chloe. Ayos lang. Ginawa ko ang lahat ng ito. Nang kusa. Kung maaari. Sana ang lahat ng ito ay totoo. Bumalik na naman siya. Wow, Sebastian. Ang galing mo. Ang bilis mong nalaman na bumalik siya. Kung hindi dahil sa'yo at sa pagpapanggap mo sa harap niya para maloko siya, tiyak na naniniwala na siya ngayon na hindi sa kanya ang bata. Gabi na. Dapat na akong umuwi. Paalam. Sebastian, pasensya na. Sa ngayon, gusto ko lang mag-focus sa karir ko. Hindi pa ako handang tanggapin ng bagong relasyon. Chloe, maghihintay ako sa'yo. Hanggang sa araw na tanggapin mo ako. Hello. Ginang Reyes. Ethan, nagbakasyon ng ilang araw si Ginang Reyes para umuwi sa probinsya. Huwag kang magalit, ang pagsasama ni Chloe sa'yo ay aksidente lang naman talaga simulat sa pool. Lagi naman siyang may gusto kay Sebastian. Ngayon, silang dalawa ang dapat magkatuluyan. Malaya ka na, malaya na rin siya. Ito ang pinakamabuti para sa lahat. Dapat magkatuluyan, ha? Ethan, dahil diborsyado ka na, hindi ba ibig sabihin noon, maaari na tayong magkatuluyan ngayon? Sa pagkakataong ito, bago niya malaman na sa kanya ang bata, kailangan kong mapasa kanya siya. Ano nang akala mo ginagawa mo? Ethan, alam ko na may gusto ka sa akin mula pa noong kolehiyo. Kung hindi lang dahil sa pagdodroga sa iyo ni Chloe, magkasama pa rin tayo ngayon. Ngayong, diborsyado ka na. Wala nang makakapigil sa atin. Sinong nagsabing may gusto ako sa'yo? Noon, palagi kang pumupunta sa departamento ko para makita ako. Nagtatrabaho sa mga proyekto kasama ko. Pati nagdadala ka ng almusal para sa akin. Nagsulat ka pa nga ng love letter para sa akin. Tingnan mo itong love letter. Lagi ko itong daladala.
Love letter. Kaya pala si Chloe, hindi sumagot sa akin. Ikaw pala ang may hawak ng liham. Ang liham na ito, para kay Chloe. Imposible. Ayaw mo sa mga may prinsesa syndrome, at sa mga mapanlinlang. Spoiled princess si Chloe. Magastos. Paano mo magugustuhan ang isang tulad niya? Monica, ayaw ko sa syndrome. Hindi sa tunay na prinsesa. Akala mo ba talaga na ang isang one-night stand lang ay sapat para mapakasalan niya ang pamilyang Hayes at maging asawa ko? Ikaw. Kaya hindi mo talaga binalak na diborsyuhan siya. Eksakto. Ginamit lang kita. Para magselos si Chloe, wala akong balak na diborsyuhan siya. Kakaiba, bukas ang pinto. Ginang Reyes, akala ko pinalayas ko na siya, papunta sa lumang mansyon ng pamilya. Madaldal siya, bago pa maging pinalang diborsyo. Hindi ko talaga pwedeng hayaan si Ginang Reyes. Nasabihin kay Ethan ang totoo, tungkol sa pagbubuntis ni Chloe. Muntik na yun. Chloe, may sasabihin ako sa'yo. Ethan, ang petty talaga niya. Kailangan mong maging mas maingat ngayon. Huwag mo siyang papayagang malaman. Ang baby ay kanya. Tama. Sa tahanan ng mga Hayes, si Ginang Reyes lang ang nakakaalam ng pagbubuntis ko. Kailangan kong sabihin sa kanya agad at ipagkatiwala sa kanya ang sikreto. Well, kapag opisyal na kayong diborsyado, sisiguraduhin kong may gwapong lalaki ka gabi-gabi at bago araw-araw. Ethan, mahal kita, at palagi akong maghihintay sa'yo. Gabing-gabi na, umuwi na ako. Kahit na ngayon, hindi ko makuha si Ethan. Hindi ko rin hahayaang makuha siya ni Chloe. Hoy, Ginang Reyes, bakit ka bumalik? Tumawag lang si Ginang Hayes, at sinabing kailangan ka niya. Umuwi ka na. Bumalik ako para kumuha ng gamit. Halika na, umalis na tayo. Teka, binibining Lee. Ang cellphone ko. Kaninong cellphone ito? Baka bumalik na si Chloe. Chloe, alam ko na. Bakit nandito ang cellphone ni Ginang Reyes? Hoy, Ginang Reyes. Ayaw kong malaman ni Ethan ang pagbubuntis ko. Pwede mo bang itago ito para sa akin? Ethan. Hoy, Ginang Reyes. Tingnan mo, ayaw kong malaman ni Ethan. Nabuntis ako. Pwede mo bang itago ito para sa akin? Anong ginagawa mo? Ay, nadulas lang ako at nahulog. Sinabi sa akin ni Ginang Reyes na ibalik ko ang kanyang phone. Ethan Hayes. Pupunta tayo sa tanggapan ng sibil na ugnayan bukas. Narinig ba ako ni Ethan o hindi? Chloe, may kailangan akong pag-usapan sa'yo. Pumunta siya para makipagkita sa akin. Narinig niya. Chloe, desidido na ako kung ipapatigil mo ang pagbubuntis na ito. Kalilimutan ko ang nangyari kay Sebastian at babalikan kita. Wala siyang narinig. Ano ba ang ginagawa mo? Gusto mo bang patayin ang sarili mong asawa? Hayaan mong linawin ko ito. Maghihiwalay tayo. Kaya hindi siya ang minamahal kong asawa. Dating asawa ko na siya. Dapat sigurado ka talaga dito. Sigurado ako. Hindi ko itatapon ang batang ito. Gusto mo talaga ng ganito ang batang ito? Hindi siya sanggol lang. Anak ko siya. Titigil na ang pagbubuntis mo ngayon. Hoy, bitawan mo ako. Chloe. Dati, kahit maliit na gasgas lang, Noon, kapag may maliit na sugat ako, nag-aalala ka agad sa akin. Ganoon ba kalaki ang pagmamahal mo kay Sebastian? Nagagawin mo ito sa akin. sinabi ko na ito dati. Walang hahawak sa anak ko. Chloe. Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaan makalusot dito o sa batang yan. Sisiguraduhin kong aalisin mo yan. Kapag determinado si Ethan Hayes sa isang bagay, walang imposible para sa kanya. Ha? Kapag ikaw, Ethan Hayes, ay determinado sa isang bagay, walang imposible para sa iyo. Kahit pa anak mo ito,
gugustuhin mo pa ring mawala ito. Ethan, napakasakim mo. Lagi na lang tungkol sa iyo, hindi tungkol sa iba. Ano ang ibig mong sabihin, akin? Sinasabi mong akin ang batang ito, hindi kay Sebastian. Galit na galit ako sa kanya, kaya nagsasalita ako ng kung ano-ano. Nag-iisip ka lang ng masyado. Hindi ka nga makapagpatigas. Paano ako magbubuntis? Ethan, kung gusto mo talagang magkaanak, CJ, pagkatapos nating magdiborsyo, kunin mo ang bahagi mo sa mga ari-arian at pumunta ka sa urologist. Baka sakaling pagdating ng panahon, maloko ka na sa pagiging ama. Ikaw. Gusto mong hayaan kitang maging kayo ng lalaki mo? Panaginip lang yan. Bukas sa tanggapan ng sibil na ugnayan. Hinding-hindi ako pupunta. Kaysa magbanta ka, dapat ay magmadali kang patingnan ang ulo mo. Dumudugo. Hindi naman maganda ang utak mo dati. Magiging tanga ka talaga. Hindi ako magiging tanga. At tungkol sa diborsyo bukas, hinding-hindi ko ito tutuluyan. Ethan, si Raulo. Hindi naman niya talaga. Ipapa-abort sa akin ang bata, di ba? Bakit ba siya napaka-obsessed sa akin ulit? Kung hindi siya pupunta bukas, makukuha ko pa ba ang diborsyong ito? Kagabi, buti na lang, naialis ko si Ginang Reyes sa tamang panahon, bagamat determinado si Chloe na makipagdiborsyo kay Ethan. Pero sa huli, may tampo siya sa kanya mula pa noong kolehiyo. Kapag nalaman niya na gusto rin siya ni Ethan, at tinanggap siya ulit. Hindi na may tatago ang nangyari noon. Kailangan kong mag-isip ng paraan para tuluyang maghiwalay sila. Monica, anong dahilan ng pagpunta mo ngayon? Ninang, Fiona, may nangyari. Gusto ni Chloe na makipagdiborsyo sa kapatid mo. At gusto niyang kunin kalahati ng ari-arian ng kapatid mo. Ano? Ang babaeng gumamit ng droga para umangat nang ahas na kunin ang pera ng kapatid ko. Tatawagan ko siya ngayon para pauwiin siya rito. Pumunta ka rito sa lumang mansyon ng pamilya. Kung wala ka rito sa kalahating oras, papatayin kita. Sino ang kausap sa telepono? Gusto ni Fiona na bumalik ako sa lumang mansyon ng pamilya. May lakas pa ng loob silang makipag-ugnayan sa'yo? Hindi ba sila natatakot na sunugin mo ang lugar na to? Hindi ba't plano mo namang hiwalayan si Ethan? Babalik ka pa rin doon? Bakit hindi? Nag-aalala lang ako baka si Ethan ay hindi sumipot para pumirma bukas. Ibinibigay nila sa akin ang pagkakataon ng walang kahirap-hirap. Paano ako makakatanggi? Nasa lumang mansyon ng pamilya ako. Bumalik ka rito ngayon din. Sa wakas, nagbago na rin ang isip niya. Ihanda ang kotse. Kailangan kong bumalik sa lumang mansyon ng pamilya. 3 babae ang nagkita-kita sa iisang silid. Para itong isang paglilitis. Para saan mo ba ako pinabalik dito? Gusto mong hiwalayan ang kapatid ko. Oo. Eh ano naman? May problema ka ba doon? Kung hindi dahil sa'yo. Ang kapatid ko at si Monica ay matagal nang magkasama. Ngayong bumalik na si Monica. Ang paghingi ng diborsyo ay nagpapakita na alam mo ang lugar mo. Para sa'yo ito, isang kasunduan sa diborsyo na ginawa ko. Pirmahan mo. Si Chloe ay kusang loob na magbibitiw sa lahat ng karapatan sa mga ari-arian ni Ethan Hayes. At aalis ng walang dala. Nasayang mo ang 3 taon ng buhay ng anak ko. Hindi namin kukunin ang lahat ng ari-arian mo. Basta umalis ka lang ng walang dala. Ginagawa ko lang ito dahil naglingkod ka sa amin ng 3 taon. Sobrang mapagbigay na nga kami. Ngayon, pirmahan mo na. Bilisin mo. Paano kung ayaw kong pumirma? Huwag kang magpakapal. Kung pipirmahan mo ito ngayon, baka maawa pa kami sa'yo. Kung hindi ka pipirma, huwag kang magreklamo kung mapipilitan akong pilitin ka.
Pag-isipan mong mabuti ito. Kung aabot talaga sa punto na iyon, hindi ka lang aalis ng walang-wala. Nanay, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Sayang lang ang oras mo. Kung hindi siya pipirma, bugbugin ko siya hanggang sa pumirma. Bigyan mo ako ng pera. Ibigay mo ang card. Nanay, Fiona. Ngayong buwan, 30 milyon na ang nagastos ninyo. Akala ni Ethan ako ang may gawa. At galit na siya. Hindi ko na kayo maibibigyan ng card. Chloe, huling tanong ko na ito sa'yo. Ibibigay mo ba o hindi? Nanay, bakit ka nakikipag-areglo sa kanya? Kung hindi niya ibibigay, bugbugin ko siya hanggang sa ibigay niya. Bigyan mo ako ng pera. Array. Papatayin kita. Talaga? Gusto mo talagang patayin ako? Hindi ka pa rin gumagalaw? Takot? O kailangan ko bang pumunta dyan? Lumayo ka. Nanay. Chloe. Walang modo ka, babaeng baliw. Pakawalan mo si Fiona, o pagsisisihan mo. Papagsisihan ko. Paano? Ganito. Oh. Ganito. Chloe. Ginan mo ako. Kung maglakas loob kang patayin ako, magiging walang galang ka sa nakatatanda. Maghihiwalay na rin naman tayo. Kaya hindi mo na ako biyenan. Ay, Niloko mo ako. Peke ang espadang iyan. sa ngayon, peke ito. Kung maglakas loob kang kalabanin ako ulit, ipakikita ko sa'yo kung ano ang kayang gawin ng isang tunay na espada. Walang silbi kayong dalawa. Ni hindi nyo kayang ayusin ito. Chloe, lumampas ka na. Paano mo nagawa ito kay Ginang Hayes at Fiona? Mag-sorry ka ngayon. Kailan pa? Naging karapatan ng isang kabit na magmalaki sa harap ng tunay na asawa? Hindi ang kabit si Monica. Kung hindi ka pumasok sa maling kwarto ng gabing iyon, at hindi nakipagtalik kay Ethan, ang makakapag-asawa sa kanya ay si Monica sana. Chloe, ikaw ang kumuha kay Ethan. Ikaw ang tunay na kabit. 3 taon na ang nakalipas, hindi aksidente na nadroga si Ethan. Kaya nga, kayo ang nagdroga sa kanya. Inilagay mo iyon sa inumin ko. Lagi kong iniisip kung bakit ng gabing iyon. Kahit graduation dinner namin, pinilit mo akong mag-toast kay Ethan. Kaya lahat ng ito ay plano mo. Ginamit mo ako para drogan si Ethan. Napakababa naman iyan. Akala ko ako ang nakagulo sa inyong dalawa. Kaya ako'y nagpapakatanga at nagsisisi sa'yo. Monica Lee. Nag-aral ka sa abroad ng 3 taon. Ako ang nagbayad ng tuition mo sa loob ng 3 buong taon. 3 taon. Kaya lahat ng ito ay isang scam lang pala. Ano naman kung nadroga namin siya? Laro lang yun, ni Ethan at ko. Ninakawan mo kami ni Ethan ng 3 taon na magkasama. Ngayon, kailangan mong pirmahan to kahit ano pa ang mangyari. Kung hindi, huwag kang magalit kung babaliin ko ang pagkakaibigan natin. At magpakasama sa'yo. Ginang, anong nangyayari dito? Bakit mo naman inaaway muli ang Ginang? Buntis siya. Hindi niya kaya kayong pahirapan ni Binibining Hayes. Buntis. Buntis ka. Buisit. Bakit kumalat si Ginang Reyes sa eksaktong oras na to? 106 na po. Ginang Hayes, buntis si Chloe, pero ang dinadalang bata ay hindi kay Ethan. Ano? Chloe, tanga ka. Ang kapal ng mukha mong magloko sa anak ko, Ginang. Hindi. Hindi totoo yan. Ang totoo, ang dinadala ng Ginang. Ginang Hayes. Si Ginang Reyes at si Chloe ay napakalapit. Natatakot ako na sasabihin niya kay Ethan, kaya kailangan kong gumawa ng matinding hakbang. Ayos lang si Ginang Reyes, kailangan lang niyang magpahinga. Fiona, ihatid mo si Ginang Reyes sa kanyang kwarto.
Ginang Hayes, mag-focus tayo sa mahalagang bagay. Akala ko talaga, na kahit hindi ka santo, alam mo naman ang lugar mo, pero hindi ko inakala, na magluloko ka pala. Ang kasal na ito, kailangang wakasan, kahit anong sabihin mo. Nanay, huwag mo nang sayangin ang hininga mo sa kanya. Kung hindi siya pipirma, pupukpukin ko yang bata, sa loob ng katawan niya. Hindi ako naniniwala kahit isang segundo, na ang babaeng tulad niya, ay kakayanin kaming tatlo. Chloe, pipirma ka ba o hindi? Pasensya na, ipinanganak akong suwel. Kaya nga, walang paraan. Napipirmahan ko yung kasulatan na yan. Hayop ka, hinampos mo ang anak ko, papatayin kita. Ginang Hayes, Fiona, huminahon kayo. Kita mo, kaya kong harapin, kayong tatlo mag-isa. Chloe, Alam mo, bibigyan sana kita ng pagkakataon, pero nagbago na ang isip ko. Kahit iwanan ko siya, hindi ka makakapalit sa akin. hayop ka. Anong nangyayari? Ginang Hayes. Monica, Tumigil na kayo sa pag-aaway. Pipirmahan ko na ito ngayon din. At hiwalayan si Ethan. Ethan. Chloe, okay ka lang ba? Ethan Hayes, hindi ko akalain na ganito kalaki ang galit mo sa akin. Naisama mo pa ang nanay mo at ang kabit mo para linlangin ako at pauwiin dito. At pilitin akong pumirma ng kasunduan sa diborsyo kung saan ako ay aalis ng walang dala. Ano? Ethan. Anong karapatan mo para makialam sa pagsasama namin ni Chloe? Ito ay para kay Chloe. At ito ay para sa'yo. Ethan, ikaw. Lumabas ka. Kung muling maglakas loob kang makialam sa pagsasama namin ni Chloe, gagawin kong hindi ka na muling makakatapak sa lungsod ng Tuktok Tanaw. Ethan, paano mo nagawang tratuhin ng ganoon si Monica? Malinaw na si Chloe, siya ang nambubuli sa amin. Paano mo nagawang paniwalaan ang babaeng ito, kaysa sa sarili mong pamilya? Nanay, may pangalan siya, alam mo. Chloe Gu ang pangalan niya. At asawa ko siya. Hindi ako naniniwala sa kwento niya. Dapat ba akong maniwala sa ibang babae, kaysa sa sarili kong asawa? Ibang babae. Ethan, ako at si nanay ang tunay na pamilya mo. Ikaw. Fiona, huwag mong isiping maluloko mo ako. Lagi kayong magkasama ni nanay para asarin si Chloe. At kinukuha mo ang perang ibinibigay ko kay Chloe. At pinapasok mo sa sarili mong bulsa. Akala ko, pagkatapos kong kausapin ka tungkol dito, hihinto ka na. Hindi ko inakala. Lalo ka pang gumaling. Para mapahiwalay ako kay Chloe. Hinampas mo talaga siya. Sobra na yan. Fiona, kayo pareho. Humingi ng tawad kay Chloe. Ngayon na, kung hindi, puputulin ko lahat ng credit card ninyo. Hindi na ninyo muling makikita ang ganitong pamumuhay. Pagkatapos ng araw na iyon, sinabihan sila ni Ethan ng mahigpit. Ethan, bakit ako dapat humingi ng tawad? Huwag kang magpalinlang, sa kanya. Hindi lang ako at si nanay ang hinampes niya. Bukod doon, niloloko ka niya. Tama si Fiona. Ethan, huwag kang magpaloko sa kanya. Isang babaeng walang hiya na tulad niya. May asawa pa, at buntis na, ng anak na hindi mo alam kung kanino. Kailangan mong hiwalayan siya. Ngayon. Oo, hiwalayan mo siya. Ngayon. At pakasalan mo na lang si Monica. Sino ang nagsabing anak ng tangang yon? Anak ko ang dinadala niya. Ito ang magiging tagapagmana ng Anghayes Group. Paano niya nalaman na kanya ang sanggol? Humihingi ka ng tawad kay Chloe. Ngayon din. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi mo gagawin, alam mo kung ano ang kahihinatnan. Naiintindihan mo? Ethan, ako ang sarili mong ina. Paano mo nagawang gawin ito sa akin? Ethan.
Pasensya na. Wala bang nagturo sa'yo na ang tunay na paghingi ng tawad ay nangangailangan ng pagyuko at ng tunay na pagiging tapat? Ethan. Pasensya na. Ethan. Kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Ang panonood sa iyong kaaway, na hindi makapagsalita at walang magawa, ay talagang kahanga-hanga. Relax. Pinalitan ko ang seatbelt ng pangbuntis kaya hindi ito masyadong masikip sa'yo. Kaya, alam mo ang lahat, hindi ba? Chloe, tingnan mo, alam kong may mga kakila-kilabot kang ginawa. Pero kung magsusori ka lang sa akin, kaya kong kalimutan na ang nakaraan. Pwede mo pang ituloy ang pagbubuntis. Okay lang sa akin yon. Hindi na tayo kailangang maghiwalay. Sige na. Nagbibiro ka lang siguro. Hindi niya alam na kanya ang bata. Nagkukunwari lang siya kanina. At ngayon, handa siyang magpalaki ng anak ng ibang lalaki. Pasensya na, nakita mo naman ngayon, hindi ko na talaga kaya. Ang pamilya mo, kung hindi tayo maghihiwalay, sumpa ko, mapipilitan akong mamatay sa hirap dahil sa kanila. Kaya kailangan nating maghiwalay. Hindi mangyayari iyon. Mula ngayon, ako ang magpoprotekta sa'yo. Hindi ka na nila sasaktan. Kailangan mong maniwala sa akin. Hindi ka na nila sasaktan. Pero pagod na ako. Ethan, 3 taon na. Hindi ko na, kaya pang magpatuloy. Chloe, huwag. 3 taon na ang nakalipas, ikaw ang nagdrog sa akin. At nagtali sa ating dalawa. Kahit mamatay ako, kasama kitang mamamatay. Ilang beses ko pa bang kailangang sabihin? Aksidente lang yon, hindi kita dinrogan. Aksidente, nung gabing iyon, ang tanging ininom ko ay ang alak na ibinigay mo sa akin. At ikaw lang ang kasama ko sa kwarto. At aksidente ang tawag mo doon? Sige, huwag kang maniwala sa akin. Hindi na iyon mahalaga, maghihiwalay pa rin naman tayo. Ethan, noon, kasalanan ko. Wala akong lakas ng loob na itulak ka. Kaya nga tayo, nagpapahirapan sa isa't isa sa loob ng 3 taon. Pero ngayon, lahat, kailangang bumalik sa dati. Nakikiusap ako sa'yo. Maghiwalay na tayo. Nagpapahirapan sa isa't isa. Sinasabi mo sa akin na ang 3 taong ito ay pagpapahirapan natin ng isa't isa. Si Sebastian. Pag-ibig yon. Mahal ko siya. Ayan. Masaya ka na? Ikaw. Ethan, kahit hindi mo alintana, ang sanggol sa tiyan ko at ipilit mong makasama ako. Sigurado ka bang kaya mong tiisin na kapag tayo'y nasa kama, ako'y naiisip ang ibang lalaki? Ganoon na ba kababa ang tingin mo sa sarili mo? CJ. Tapos na tayo. Ang umatras, duwag. Handa na ba? Kumpleto na ang lahat. Mabuti, tara na. Tara't magpa-divorce na. Handa na ba? Kumpleto na ang lahat. Ayos. Tara na. Tara't magpakasal na. Chloe. Huwag na tayong mag-divorce. Okay. Chloe. Ayaw ko ng divorce. Kahit na may ibang lalaki, sa puso mo, babawiin kita, dahan-dahan pero sigurado, gagawin kitang muling umibig sa akin. Tungkol naman sa bata, sa tiyan mo, Hindi siya. ang ama niya ay nakipagrelasyon sa'yo, bago pa tayo nag-divorce. Ano pa ba ang magiging anak ng ganoong klaseng lalaki, kundi isang tanga? Kapag lumaki ang batang ito, magiging katulad lang siya ng ama niya, isang maliit na tanga. Anong klaseng lalaki sa tingin mo ang ama niya? Tama ka ng todo. Ganoon nga talaga ang klaseng lalaki ng ama niya. Chloe, mabuti at alam mo, hindi mapagkakatiwalaan ang ganoong klaseng lalaki. Paano kung ikaw na lang ang lumuhod sa akin? Kung luluhod ka lang sa akin, hindi kita ida-divorce. Maaari tayong magsimula ulit. Tungkol naman sa bata sa tiyan mo, papaalagaan ko siya na parang sarili kong anak. Ano sa tingin mo? Tumigil ka. Ethan, hindi mo ba sinabi na ang umuurong ay duwag? Ano, gusto mong maging duwag? Ikaw, duwag. Chloe, huwag mong pagsisihan ito. Sa hinaharap kahit lumuhod ka sa akin, hindi na kita kailanman tatanggapin pabalik. Sa wakas, divorced na. Ethan. Sa totoo lang, nagsinungaling ako sa iyo. Hindi ka naloko sa pagiging ama. Iyo ang batang ito. Ikaw ang ama. Anong gusto mong sabihin? Huwag mong sabihing naloko ka na naman. Ang dali-dali mong lokohin.
Ethan. Tingnan mo, kahit na ang nakaraang 3 taon, ay puro pagdurusa para sa ating dalawa. Wala akong pinagsisisihan kahit isa. Nabuhay tayo bilang mag-asawa, sa loob ng 3 buong taon. Mula sa sandaling ito, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Tapos na tayo. Naway maging masaya kayong dalawa ni Monica. Ako. Tapos na tayo. Ethan, ang bagal-bagal mo. Bilis, hindi na ako makapaghintay na maging asawa mo. Sige, nakuha ko na. Chloe. Tara na. Ethan. Ethan, tumigil ka na sa pag-inom. Tama na yan. Ang paghihiwalay ninyo ay hindi nangangahulugang nawala mo na siya ng tuluyan. Chloe. Ethan. Ethan. Chloe. Mag-ingat ka. Kailangan mo talagang magbawas ng timbang. Ang bigat mo. Binibininggo, bumalik ka na. Sana hindi kita napatay. Ano tong bagay na to? Teka, may nakalimutan ba ako? Anong iniisip mo? Leo, noong inaayos mo ang luggage ko, may naiwan ka ba? Huwag kang mag-alala. Maasahan mo ako. Ako na ang bahala. Mabuti. Magdiwang tayo sa paghihiwalay ko. Sa pagkakataong ito, makakahinga na ako ng maluwag. Hindi ko talaga siya gusto. Lagi siyang nakakainis sa akin. 3 taon na ang nakalipas, ikaw ang nagligtas sa kanya. Pero kinain niya ang salita mo, tapos pinilit ka pa niyang pakasalan siya. At para saan pa? Hindi lang siya masaya tungkol dito. Naglakas pa siya ng loob na sabihing ikaw ang nagduga sa kanya. At ikaw naman, para kang nabalutan ng kulam. Ipinilit mo pa rin pakasalan siya. Buti na lang at nagising ka na sa katotohanan. Hiwalay na kayo. Pag-uwi natin, ipapa-frame ko ito. Leo, Chloe, kahit hiwalay ka na kay Ethan, at nakuha mo ang malaking settlement. Pero lahat ng ito, regalo ko sa iyo para sa paghihiwalay mo, Chloe. Sana mula ngayon, ang landas mo ay puno ng bulaklak, at lagi kang minamahal. Okay, tama na yan. Huwag kang magsasabi ng mga nakakakilig na salita. relax. Hindi ako magpapasalamat sa iyo o ano paman. Pero bukod sa regalo ko, may regalo rin si Sebastian para sa iyo. Agosto 5, 2018. Maaraw, nagkita kami ng isang napakatalinong senior. Napakagwapo niya. Gusto na gusto ko siya. Setyembre 7, 2018. Maulap, sabi ni Monica. Sinulatan siya ng love letter ng senior. Wala na akong pag-asa. Sobrang sakit, pero marami pang iba dyan. Hindi ako makikipag-agawan sa isang kaibigan. Para sa isang lalaki, Marso 2019. Maaraw. Hindi ko alam kung bakit, pero ang tagal na mula nang aminin ng senior ang nararamdaman niya kay Monica, hindi pa rin sila nagkakatuluyan. Pero, yung pagtingin sa akin ng senior, parang may kakaiba. Salot ba siya?
Mayo 6, 2020. Nakipagtalik ako sa senior. Inisip niyang biniktima ko siya, pero nanunumpa ako. Hindi ko siya pinalasing. Hindi siya naniniwala sa kahit anong sabihin ko. Nasasaktan ako. Hulyo 1, 2020. Pinakasalan ko ang senior. Nag-abroad na rin si Monica. Alam kong mali ang dating. Pero mahal na mahal ko pa rin siya. Sana lang, mahalin din niya ako balang araw. Hulyo 1, 2023. Bumalik na si Monica. Ayaw na sa akin ni Ethan. Enero 6, 2024. Ako ay muling ipinanganak. Tapos na ako kay Ethan ng tuluyan. Kaya, 3 taon na ang nakalipas, si Chloe ay talagang mahal ako. Ako ang minahal niya. Imbestigahan mo. Gusto ko ng mga sagot. Alamin kung sino ang nagpalasing sa akin 3 taon na ang nakalipas. Ethan, inimbestigahan ko na. 3 taon na ang nakalipas si Monica Lee, ang nakipagsabuatan sa nanay at kapatid mo, para palasingan ka. Wala kinalaman si Chloe doon. Kaya siya pala. 3 taon na ang nakalipas. Hindi talaga si Chloe ang nagpalasing sa akin. Nagkamali ako sa kanya. Nasaan si Chloe? Nandoon dapat siya, sa ang Lemon Cafe ngayon. Mukhang, magpapakatotoo si Sebastian sa kanya. Tapos na kayong dalawa. Hindi pa. Mahal na mahal ako ni Chloe. Nadismaya lang siya. Kung hihingi lang ako ng tawad, papatawarin niya ako. Ethan, lasing ka, hindi ka pwedeng magmaneho. Chloe, naiintindihan ko na nasira ang tiwala mo sa pag-ibig dahil sa kasal na iyon. Pero ito ang totoo. Kailangan kong sabihin sa'yo, ilang taon na kitang mahal. Chloe, mula nung unang beses tayong nagkita, nawala na ako sa sarili ko. Ang gusto ko lang ay alagaan ka. Maging nandito para sa'yo. Sebastian, pasensya na. Sandali, pakinggan mo muna ako. Pinag-isipan ko na ito. Kung kailangan kong manatiling parang kapatid lang, para makasama ka. Hindi ko kaya, alam kong, makasarili ito, pero hindi ko. Na mapigilan. May probation period ang mga trabaho. At may patakaran sa pagbabalik sa loob ng 7 araw ang pag-shopping. Pwede bang, bigyan mo ako ng trial period? Kung sa panahong iyon, ay mahulog ang loob mo sa akin. Magiging tayo na talaga. Kung hindi, aalis na ako. Chloe, pwede mo bang ibigay sa akin ng pagkakataong iyon? 1 buwan lang. Bigyan mo rin ang sarili mo ng pagkakataong iyon. Okay. CJ, susubukan ko. Subukan natin. Chloe. Ginoong Hayes, hiwalay na kayo ng kapatid ko. Ano pa ang ginagawa mo rito? Chloe, kailangan kong makausap ulit kita. Chloe. Sandali lang. CJ, ano na naman ang gusto mo ngayon? Chloe. Ginoong Hayes, paalala ko lang sa'yo. Hiwalay na tayo. Chloe, ngayon ko lang nalaman, 3 taon na ang nakalipas. Hindi ikaw ang nagdroga sa akin. Si Fiona at Monica ang gumawa noon. Wala nang saysay ang lahat ng yan. May saysay yan para sa akin. Chloe, noong nasa paaralan pa tayo, na mahal na kita sa unang tingin, nagsulat ako ng liham para sa'yo. Inamin ko ang nararamdaman ko. Pero hindi ka sumagot, hindi ko nalaman, na ako pala ang gusto mo. Hanggang ngayon, sa wakas ay naunawaan ko, na ako pala ang minamahal mo. Para sa akin pala ang liham na iyon. Napakarami na nating napalampas. Kahit na minsan, ay nagkagusto tayo sa isa't isa. Huli na ang lahat. Huli na ang lahat ng ito. Hindi. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa tayong. Dito na lang tayo magtapos. Chloe, hindi ko ito tatanggapin. Huli na ang lahat, Ethan. Binigyan na kita ng pagkakataon mo.
Yung gabing iyon sa bar. Yung sanggol sa tiyan mo, hindi ba kay Sebastian? Sa gabing iyon, unang araw iyon ng pag-uwi ni Sebastian sa bansa. Ibig sabihin, akin ang sanggol. Ayos ka lang ba? Sabihin mo kay Monica Lee para sa akin. Na pumunta sa lumang mansyon ng pamilya. Panahon na, para pagbayaran ang utang mula 3 taon na ang nakalipas. Ethan, bakit ang tagal? Tinawagan mo ako para pumunta sa lumang mansyon ng pamilya. Nag-divorce sila ni Chloe ngayong araw. Pwede kaya? Na napagtanto na ni Ethan, gusto niya akong makasama. Bakit patay ang mga ilaw? Ethan, 3 taon na ang nakalipas. Ikaw ang nagdroga sa akin. Ethan. Ethan, ako, ang sakit ng dibdib ko. Masakit ang dibdib. Narito ang pinakamagagaling na doktor mula sa lungsod ng Tuktok Tanaw. Maaari kang magsalita habang ikaw ay ginagamot. Magpatuloy ka. Ako ang nagdruga sa iyo. Pero si Fiona ang pumilit sa akin. Monica, Ethan, si Fiona ang may gawa. Sabi niya, gusto niyang pakasalan ko ang kapatid niya. Nangako siyang walang mangyayaring masama, kaya nga pumayag ako. Talagang hindi ako. Ethan, Monica Lee, paano ka naging napakawalang hiya? Ikaw ang nanuyo sa akin, para kunin ang droga para sa iyo. Nangako ka na, kung tutulungan kitang mapakasalan ang kapatid ko. Pagkatapos, bibigyan mo kami ni nanay, ng 30 milyon kada buwan. Ethan, maniniwala ka sa akin. Paano ako nagkaroon ng dahilan dahil sa inyong dalawa para hindi pagkatiwalaan si Chloe? Pinaliwanagan niya sa akin ng maraming beses. Kung may nagawa kang mali, kailangan mong magbayad. Fiona, dinroga mo ang sarili mong kapatid. Inabuso mo si Chloe. Wala kang respeto sa batas. Simula ngayon, Fiona, ikaw ay opisyal na itinatakwil mula sa pamilya Hayes. Ethan, nanay, tumayo kayo at tulungan ninyo ako. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ang usapin ngayon. Sa inyong dalawa. Mga gwardiya. Ethan, nababaliw ka na. Nanay mo ako. Anong balak mong gawin sa akin? Nanay, nakatatanda ka. Hindi kita kayang saktan. Pero hindi ibig sabihin na palalampasin ko ito. May lumang mansyon ng pamilya sa Ilog Likod. Walang nag-aalaga doon. Simula ngayon, ikaw at si Fiona ay pupunta sa Ilog Likod. Kung wala ang pahintulot ko, hindi ka na muling makakatuntong sa lungsod ng Tuktok Tanaw. Ethan Hayes, ang lugar na iyon, wala pang shopping mall. Ang pagpapauwi mo sa akin doon, ay parang pagpirma sa aking death warrant. Hindi ako pupunta. Kung may lakas ng loob ka, patayin mo na lang ako ngayon. Sigurado ka? Tatlong taon na kaming kasal ni Chloe. Sa nakaraang 3 taon, mula sa joint assets na pinagsasaluhan ko kay Chloe, may buwanang withdrawals na hindi bababa sa 10 milyong dolyar. Iyon ay hindi bababa sa 1 bilyong dolyar sa loob ng 3 taon. Sabihin mo sa akin, kung maghahain ako ng report para sa nawawalang assets at sundan ang perang iyon, ano sa palagay mo ang mangyayari sa'yo? Nababaliw ka na talaga. Ipapakulong mo ang sarili mong ina. Mula nang malaman kong kayong dalawa ay nagtulungan para ipahamak ako at maging dahilan ng diborsyo sa pagitan ko at ni Chloe, nababaliw na ako. Sabi ko, ang mga nanakit kay Chloe ay hindi makakatakas ngayon. Kahit isa. Dalhin niyo sila. At siya, mula ngayon, ang buong Hayes Group ay titigil sa lahat ng suportang pinansyal para kay Monica Lee. Sa buong lungsod ng Tuktok Tanaw, si Monica Lee ay itatakwil. Ethan, hindi. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi mo magagawa ito sa akin. Ethan. Ethan Hayes. Sa tingin mo ba talaga,
na ang paggawa mo ng lahat ng ito ay magpapabago kay Chloe, nang isip niya tungkol sa iyo. Ikaw ang dapat sisihin. Ikaw ang nanakit sa kanya, ng husto. Ilabas niyo siya. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Ethan, ayos ka lang ba? Tama si Monica. Kung hindi ko sila pinabayaan, hindi sana nasaktan ng husto, si Chloe. Kaya kahit ano paman, ang halaga. Desidido akong ibabalik ko si Chloe. Nandyan pa siya. Nakaluhod sa labas. Malakas ang ulan sa labas. Baka dapat papasukin na natin siya. Sa ngayon, nararamdaman lang niya ang pagkakasala dahil kakalaman lang niya ang katotohanan. At alam niyang nagkamali siya sa akin. Kapag napagod na siya sa pagluhod, aalis siya ng kusa. Ano ng problema? Matagal mo siyang nagustuhan. Ngayong naliwanagan na siya. Mapapatawad mo ba siya? Ang nabuhos na tubig ay hindi na mababawi. Ang basag na salamin ay hindi na magiging buo muli. Ang nabuhos na tubig ay hindi na maibabalik. Ang basag na salamin ay hindi na maaayos. Umuwi ka na. Tapos na ang lahat. Wala nang pagbabalik. Kagabi, kinunan ko ng video ang buong usapan natin, at pinakinggan ito ni Ethan. Umuwi na siya. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi ka na niya aabalahin. Paano naman ang love life mo? Nandito ako para sa'yo. Oo nga pala. Ngayon ang unang araw sa trabaho, ng kasintahan mong nasa pagsubok. Tandaan mong gumawa ng probation report tungkol sa akin. Leo. Tungkol kay Sebastian at sa akin. Hayaan na lang natin ang daloy ng mga pangyayari. Siyempre. Kung hindi magtagumpay si Sebastian, ipapakilala ko sa iyo ang iba. Kahit sino, mula 80 taong gulang, hanggang 18 taong gulang, ayos lang. Kung lahat ay mabaygo. Ako na ang bahala sa iyo magpakailanman. Leo, ang 18 taong gulang ay talagang hindi ayos. Labag yun sa batas. Chloe, Chloe, tingnan mo ito. Oh, di ba? Ang basag na salamin ay maaaring kumpunihin. Naibalik ko na ito sa dati. Impossible. Ang basag na salamin ay hindi na makukumpuni. Ethan Hayes, maghiwalay na lang tayo ng maayos. Huwag mo na akong hanapin ulit. O magkakagalit na tayo. Ang basag na salamin ay hindi na makukumpuni. Ethan, maghiwalay na tayo ng maayos. Huwag mo na akong hanapin ulit. Kung hindi, magagalit lang ako sa'yo. Parang may aksidente sa sasakyan. May nabangga ba tayo? Paano nangyari ito? Tumawag ng pulis ngayon din. Babalikan kita agad. Huwag kang matakot. Hindi. Huwag. Hindi ka pwedeng umalis. Chloe. Ethan. Ethan. Hindi. 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 Chloe. Hindi. Tigil. Paano ako nagkaroon ng ganoong panaginip? Ika-negatibo 6 ng Enero, 2024. Ako ay muling isinilang. Tapos na ako kay Ethan. Magpakailanman. Ika-negatibo 6 ng Enero. Karawan iyon ni Monica.
Kakaiba ang ugali ni Chlo noon, gusto niyang maghiwalay. Posible bang muling isinilang siya? Bago ang kanyang muling pagsilang. Iniwan ko siya. Tama siya palagi. Hindi na talaga tayo makakabalik. Oy, boss. Ang tagal mo nang nasa ibang bansa, isang buong buwan na ngayon. Kung hindi ka pa rin sumasagot sa mga tawag ko, akala ko na wala ka na. Nag-ipon ako ng buong crew ngayon, para lang sa'yo. Mag-enjoy ka. Magsaya ka na. Ang galing ni Chloe Go. Kakabalik lang niya sa Anggo Group, at hindi lang nanalo ng ginto sa ang ika-5 taunang gantimpala sa disenyo, kundi nagsimula ring mag-date ang ika-2 batang ginoo ng pamilya si. Ngayon, ang pamilya si ay may mga poster sa buong lungsod ng Toktok Tanaw. Tinatakpan ang lungsod para magdiwang ang considerate ni Sebastian. HMM. Naku, nakalimutan ko talaga na ngayon, ay kung kailan nag-box si Sebastian ng lahat ng promotional posters sa lungsod. At magkakaroon ng party sa ang Sovereign Club para ipagdiwang na silang dalawa ni Chloe. Kailangan na nating umalis dito. Kahit saan basta hindi dito. Akala mo ba bulag ako? Malas na malas tayo. Pakiusap, sabihin mo sa akin na hindi magwawala si Ethan. Ethan, hoy. Imposible. Pumayag ka na kay Sebastian? Ang bilis. Seryoso, nabigla ako. Mabuting tao si Sebastian. Kaya dapat talaga, gawin kong opisyal ang relasyon namin. Bukod doon, sinusubukan lang namin. Hindi naman ibig sabihin ay magpapakasal kami. Paano naman si Ethan? Ang sabi-sabi, siya, ay pinalaya si Lina at ang buong pamilya niya. Sa bayan. Ethan Hayes. Wala na tayo. Talagang wala na. Oh, di ba? Ito ang dahilan kung bakit hindi dapat. Chismisan ang mga tao sa likod nila. Agad-agad na karma. Ethan Hayes. Ano ang ginagawa niya rito? Hindi ko alam. Hintayin mo ako. Ayos lang. Nandito ako. Bakit siya biglang? Napakabait. Umalis lang siya nang hindi nagkagulo. Ang sinabi ko noong nakaraang buwan ay masyadong matindi ba? Sumuko na ba siya? Sa akin. Ethan, hintayin mo ako. Hoy, Ethan. Bakit hindi niya hinabol at kinuha si Chloe? Ibig sabihin ba nito ay pinalaya na niya siya? Hoy, ibig sabihin ba nito ay may pagkakataon ako na makasama siya? Chloe. Ako ito. Ako si Chloe. Hindi ikaw si Chlo. Ikaw si Monica. Ethan. Ako to. Si Monica ito. Narinig ko na, nakasama si Chloe, ng ibang lalaki. Si Chloe, napakasalawahan niya. Sabi niya mahal ka niya, pero iniwan ka pa rin. Huwag mo nang, sayangin ang oras mo sa kanya. Ethan. Bakit hindi mo? Ako na lang ang subukan. Ako ay tapat. Hindi kita kailanman magtaksil. Ethan. Kahit ayaw sa akin ni Chlo. Hindi pa rin kita papasamahin. Dahil hindi ka karapat-dapat. Ang katulad mo, ay hindi sulit ang oras ko. Umalis ka. Ethan Hayes. Ilabas mo siya. anong ginagawa mo dito? Halika na, umalis na tayo.
Ethan Hayes, ginago mo ako ng ganito. Hindi kita palalampasin. Pipilitin kitang magmakaawa na pakasalan ako. Kahapon, si Ethan, bakit ang kalmado niya? May update ba? Nahanap mo ba si Chloe? Wala. Sa security footage, nakita lang si Chloe, malapit sa mga elevator. Ang elevator area, hinanap ko na yon. Walang bakas sa kanya, alam kong may mali. Nang sabihin ni Chloe na bumalik ako, hindi ko dapat siya iniwan. Si Ethan kaya, napakatahimik niya kahapon. Siya ang kumuha sa kanya. Ginoong Hayes, Narito ang quarterly financial reports. nasa meeting po si Ginoong Hayes. Hindi kayo pwedeng pumasok. Ethan, Kumusta naman si Chloe? anong pinagsasabi mo? Nawawala ang kapatid ko. Kaninang umaga, dinala ko lang si Chloe sa prenatal check-up niya. Plano kong, ako mismo ang magdala kay Chloe dito. Nakita ni Chloe kung gaano ako kapagod. Kagabi, magpapadala sana ako ng reminder sa kanya na oras na para uminom ng folic acid. Pero hindi siya sumasagot sa mga mensahe ko. Tinanong ko si Leo at alaman ko na nawawala si Chloe. Ethan, kung hindi ikaw, sino pa ang kukuha sa kapatid ko? Ibalik mo ang kapatid ko, ngayon din. O pagsisisihan mo. Tumahimik ka. Alam ko kung sino ang gumawa. Monica, Siya ang kumuha kay Chloe. Hoy, Ethan. Gabi, Ethan. nasaan si Chloe? Akala ko ang unang iniintindi mo ay para sa akin. Pero muli, hindi mo naman ako minahal kahit kailan. Parang naman, mag-aalala ka kung nasaan ako. Monica, Sige, huwag kang magalit ngayon. Ipapakita ko sa'yo ngayon din. Gising ka na rin sa wakas. Halika. Batiin mo ang mga tauhan mo. Chloe, Mag-isa kang pumunta. Kung malaman kong may dala kang iba, si Chloe, at ang anak niya, ay patay na. Tandaan mo, kalahating oras lang ang ibibigay ko sa'yo. Padadalhan kita ng lokasyon. huwag kang mag-alala. Kukunin ko si Chloe ng ligtas at buo. Ethan, ito ang kapalit sa pagtanggi mo sa akin. Gago. Hindi mo kailanman inakala na mapapasubo ka sa akin. Ang tingin na iyan. Pinakamasama sa lahat ang tingin iyan. Laging mayabang at mapagmataas. Parang mga langgam lang ang ibang tao. Bakit? Ako ang unang nakakilala kay Ethan. Bakit ikaw ang gusto niya? Kahit itutulak mo siya, ayaw pa rin niya sa akin. Bakit, Chloe? Siguro kasi, pangit at mahirap alagaan ka. Samantalang ako ay maganda at mabait. Gago. Nasa poder mo na ako ngayon, at may lakas ka pa ng loob na sumuwi. Akala mo hindi kita papatayin. Paano kung ganito? Magsamo ka sa akin. Magsamo ka. At pakakawalan kita. Panaginip lang yan. Ako, si Chloe. Hindi kailanman magsasamo. Sige, 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 kung gayon. Masisiyahan akong pahirapan ka. Sa tingin mo, bago kita pahirapan hanggang mamatay, makakarating ba si Ethan dito? Pasensya na. Ako ay hindi kailanman nangailangan ng sinuman para iligtas ako. Ako, Ay kaya kong
Iligtas ang sarili ko. Kailan ka nakalaya? Isa akong taga-disenyo. Ang mga bulsa na dinisenyo ko ay puno ng sorpresa. Hindi. Ano ba ang lahat ng kalat na ito? Sa tingin mo gagana ito? Tanga ka. Chloe. Hindi mo talaga inakala na darating ako nang hindi handa, para agawin kang mag-isa, di ba? Kung handa ka ngayon, nalumuhad at humingi ng tawad. Baka palayain kita. CJ, ihingi ako ng tawad. Hulihin siya. Hanapin sa bawat sulok. Gusto kong mahanap siya, kahit ano ang mangyari. Chloe. Naku, papatayin ako ni Ethan. Hulihin siya. Ethan. Huwag kang gumawa ng anumang padalos-dalos. Chloe. Chloe, kailangan mong umalis, huwag kang mag-alala sa akin. Chloe, umalis ka na dito, umalis ka na. Huwag mo akong alalahanin. Chloe, sa aking nakaraang buhay, ako ang nagkasala sa'yo. Ako ang bumitaw sa iyong kamay, kaya namatay ka ng napakalungkot. Pero hindi ko nahahayaang mangyari ulit yon. Hanggat nandito ako, walang sinuman ang makakapang-api sa'yo. Umalis ka na, umalis ka na. Kalimutan mo na ako. Chloe, Chloe. Mahal kita. Kung mananatili ako, pabigat lang ako kay Ethan. Pero kung tatakbo ako, paano kung hindi niya kayanin? Eh di siya. Takbo. Ang bruhang to ay napakalandi. Sige, tumakbo ka, Ethan. Kung hindi ko siya makukuha, hindi mo rin siya makukuha. Ethan. Ethan. Chloe, magiging maayos din ang lahat. Makakaahon din siya. Nagpupunas ng pawis. Kumusta na siya, doktor? Matagumpay ang operasyon. Stable na ang pasyente. Chloe. Chloe. Pasensya na, kasalanan ko itong lahat. Kung mas maaga kong napansin, na nasaktan ka, kung mas maaga kong nalaman, na buntis ka, hindi sana nangyari ito. Chloe. Chloe. Ito ay aking nakaraang buhay. Chloe. Ikaw ba talaga yan? Papunta na ako sa'yo. Chloe. Sa ilalim ng lupa, o sa itaas ng langit, sasamahan kita sa buhay at kamatayan. Huwag. Chloe. Chloe. Huwag. Chloe. Huwag. Panaginip lang pala. Ako ay. Nanaginip lang. Ikaw, narinig mo lahat yon? Narinig ko lahat. Sinabi mo. Nanaginip ka tungkol sa ating nakaraang buhay. Sebastian. Pasensya na talaga. Sabi ko bibigyan kita ng pagkakataon. Pero, binaliwala ko pa rin ang pangako ko. Huwag mo nang isipin yon. Chloe, pagdating sa damdamin, hindi mo ito mapipilit. Ang maging kasama ka. Kahit na 1 buwan lang yon. Napakahalaga na sa akin. Mula ngayon, kapag wala na ako, pangako mo sa akin na magiging masaya ka araw-araw. Pangako? Eldeneth.
Pangako, gagawin ko. Sebastian. Ingat ka. Tingnan mo, di ko matanggap yung lalaking yan. Yung tanga-tanggang naghihintay, sa labas ng ilang araw na para sa'yo. Chloe, bakit di mo nalang kausapin? Nag-usap na kami, hindi na kami magbabalikan. Kailan yon nangyari? Bakit di ko alam? Dahil. Sekretong, aming dalawa lang yon. Ang basag na salamin ay maaaring kumpunihin. Ang natapong tubig ay maaaring tipunin. Chloe, ngayon ako naman ang maghihintay sa'yo. Naniniwala ako na kung maniniwala ka lang sa pag-ibig, posible ang lahat. Maghihintay ako hanggang sa patawarin mo ako. At tanggapin mo ulit ako.